Doc, emergency! Halos pasigaw na tawag ng isang nurse sa dali-daling lumapit sa kanya. Bakit? Anong nangyari? May pasyente po sa labor room. Critical. Kailangan pong i-undergo ng cesarean section. Hindi po makontak si Doc Rivera, kayo lang po ang tanging available ngayon. Pagpasok niya, bumungad ang pamilyar na mukha ng pasyente. Maputla, pawisan, at hirap na hirap sa sakit. Si Ika. Nanlaki ang mga mata ni Leon. Parang huminto ang pag-inog ng mundo niya. Nalamig ang kanyang mga kamay at para bang hindi siya makahinga sa bigat ng sandaling yon. Doc, ready na po ang pasyente. Sigaw ng nurse na walang kamalay-malay sa alon ng emosyon na gumugulong sa dibdib ni Leon. Mabilis niyang nilabanan ang pagkabigla. Kailangan niyang kumilos. Siya ang doktor at buhay ng ina at bata ang nakataya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang buong mansyon ng mga Resendez ng umagang iyon. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang banayad na kaluskos ng walis at ang bahagyang pag-awit ng isang dalagang abala sa paglilinis. Si Ika, 21 taong gulang, ay isa sa mga pinakamasipag na katulong sa pamilya Resendez. Halos sa mansyon na siya lumaki kasi katulong rin ang ina niya dito. Ang kanyang ina, si Aling Dita, ay matagal nang naglilingkod sa pamilya. At ngayon nga ay kasabay na rin niyang nagtatrabaho sa mansyon. Maaga kasi nagtatrabaho si Ika para makatulong sa pamilya at sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Habang pinupunasan niya ang mesa sa may sala, napalingon siya sa malaking orasan sa dingding. 6:00 na ng hapon. Alam niya ang anumang sandali, darating na ang anak ng may-ari ng mansyon, si Dr. Pantaleon Resendez, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya at isa nga sa pinakarespetadong doktor sa bansa. Kinabahan siya. Gaya ng nakagawian, kahit ilang taon niya nang nakikita ang binata, hindi pa rin siya sanay sa presensya nito. At ilang sandali pa nga lamang, bumukas na ang malaking pintuan ng mansyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok, kasabay ng lalaking nakasuot ng puting long sleeves at itim na slacks. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, marahil dahil sa buong araw na duty. Ngunit kahit ganoon, para kay Ika, tila mas lalo lang nitong pinatingkad ang kakisigan ng binata. Good evening, Dr. Resendez. Bati ng mga kasambahay. Ngumiti lamang ito. Isang tipid ngunit magalang na ngiti na agad namang nagpatigil sa mundo ni Ika. Nakatago siya sa likod ng halige, dahan-dahang sumisilip, katulad ng dati para masilayan ng binata. Ang bawat galaw ni Pantaleon ay mahinahon, disente at puno ng aura ng taong sanay igalang. Ang lalim ng boses na to tuwing bumabati sa ina nitong si Doña Leticia, ang paraan ng pagtanggal nito ng relo at ang banayad na pagtawa ng binata. Lahat iyon kay Ika ay para bang pinakapaborito niyang eksenang paulit-ulit niyang pinapanood sa isip tuwing gabi bago matulog. At kahit kailan, hindi siya magsasawa roon. Anak, kumain ka muna. Ipinagluto ka ni Lita ng paborito mong sinigang. Salamat po, ma. Sagot naman ni Pantaleon. Pagod ngunit magalang ang tono. Mula sa di kalayuan, si Ika ay tahimik lang na nakatayo. Pinagmamasdan ang eksenang iyon. Gusto sana niyang lumapit, mag-alok ng tubig, magtanong kung kamusta ang trabaho nito sa ospital, pero hindi niya nagawa lalo pat naka-assign lang naman siya sa paglilinis ng mansyon. Sa kapakiramdam niya ay wala siyang karapatan na lumapit sa binata. Isa lang siyang katulong at ang binata, isang doktor, anak ng hasyendero, tagapagmana ng lahat ng kayamanang iyon. Nilingon niya ang sarili niyang suot, lumang uniforme. May kaunting mancha sa laylayan dahil sa walang tigil na paglilinis niya kanina at bitbit ang basahan na pangiti siya ng mapait. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung kailan nagsimula ang lahat ng nararamdaman niya ito para sa binatang doktor.
Baka nung una niya itong tulungan magdala ng gamit papasok sa sasakyan noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. O baka noong minsang tinanong siya nito kung ayos lang siya ng aksidenteng natapunan siya ng kape. Pero sigurado siya sa isa. Simula noon, hindi na siya nakawala at lalo lang siyang nahuhulog para dito. Habang umaakyat si Pantaleon patungo sa hagdan, sumunod ang tingin ni Ika. Hawak-hawak pa rin ang basahan na para bang iyon lang ang sandata niya laban sa katotohanang hindi siya kailanman magiging parte ng mundong ginagalawan nito. At sa sandaling iyon, tuluyan na nga nakaakyat si Leon. Napayuho siya at nagbuntong hininga ng malalim. Patuloy ang naging kagawian ni Ika. Tuwing darating si Leon galing ospital, palihim niyang tinitingnan. Sanay na siya sa ganitong ritual. Isang mabilis sa sulyap, isang tahimik na ngiti, at isang mahinang buntong hininga bago siya bumalik sa ginagawa. Para sa kanya, si Pantaleon Resendez ay parang langit. Mataas, mailap, at tanging matatanaw lamang. Samantalang siya ay lupa. Kahit pa lumaki siya sa lugar na iyon, pakiramdam niya ay may pagitan pa rin silang malaki. Isang agwat na hindi kailanman madaraig ng tadhana. Isang hapon, habang abala siya sa kusina, tinawag siya ng ina ni Leon. Ika, iha, wika nito habang nakaupo sa veranda. Ipaghanda mo naman si Leon ng merienda. Kanina pa yung nag-aaral sa may hardin, may tinatapos na research. Mabilis sa kumabog ang dibdib ni Ika. Opo ma'am, sagot niya sa bayo ko. Agad siyang naglagay ng juice at ilang perasong sandwich sa maliit na tray. Habang nag-aayos, pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit hindi niya mapigilang kabahan. Ilang beses niya pang inayos ang plato kahit maayos na, at bahagyang nag-ayos ng buhok bago tuluyang nagtungo sa hardin. Doon niya nakita si Leon, nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. May nakalatag na mga libro at laptop. Nakasalamin ito at tila ba mas lalong gumagwapo dahil sa seryosong ekspresyon habang binabasa ang isang medical journal. Maingat siyang lumapit, halos ayaw niyang gumawa ng ingay. Sir Leon, mahinang wika niya. Magmerienda po muna kayo. Bahagya namang nag-angat ng tingin ng binata. Salamat. Tugon nito sabay ngiti. Ngiti lang iyon, pero sapat na para mapatigil si Ika. Para bang biglang nabura sa isip niya kung nasaan siya o kung ano ang ginagawa niya. Napako ang tingin niya sa mukha nito. Hindi niya namamalayang napakatagal na pala niyang nakatitig. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Leon, bahagyang nagtaas ng kilay. Doon lang natauhan si Ika. Wala po. Gusto ko lang po sanang itanong kung may ipapagawa pa po kayo. Ngumiti naman si Leon. Yung tipid na ngiting minsan lang niya makita. Wala na. Salamat. Pwede ka nang bumalik sa gawain mo. Yumuko siya at dali-daling tumalikod. Ngunit bago pa siya makalayo, Ika? Tawag ng binata. Napahinto siya at marahang lumingon. Pakikuha naman yung folder sa kwarto ko. Nasa bedside table, kulay asul. Opo sir. Sagot niya at mabilis na nagtungo sa loob. Pagpasok niya sa kwarto ng binata, napansin niya agad kung gaano itong kalinis. Lahat ng gamit ay maayos. Ang mga libro ay nakaayos ayon sa laki. Napangiti siya. Siguro ganito talaga mga doktor. Malinis, maingat, at disiplinado. Kinuha niya ang folder at muling bumalik sa hardin. Inabot niya ito kay Leon na agad namang nagpasalamat. Thank you, Ika. Wala yun, sir. Nahihiyang sagot naman niya, sabay yukong muli. Habang papalayo siya, napatingin siya ulit sa binata. At sa loob-loob niya ay muli siyang napangiti. Dahil kahit alam niyang mailap at mataas ang bituin, masaya na siya kahit sa malayo ay natatanaw pa rin niya ito. May mga araw na tila ginagawa ng tadhana ng paraan para magtagpo lagi ang landas nila ni Pantaleon. Minsan ay sa kusina, kapag bumababa ito para magtimpla ng kape, ay naaabutan siya nito. Minsan naman sa hardin, kapag naglalakad ito habang may kausap sa telepono. At sa bawat pagkikita nilang iyon, hindi maiwasan ni Ika na mapangiti kahit pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa tuwing nagkakatagpo ang kanilang mga mata, kusa siyang umiiwas. Nahihiya. Hindi niya alam kung bakit ganon.
Pero pakiramdam niya ay pag tinitingnan siya ni Pantaleon ng matagal, nabubura lahat ng kayang sabihin ng bibig niya. Good morning, Ika. Ay sapat na para kiligin siya buong araw. At sa mga gabing tahimik, kapag tapos na mga gawain sa mansyon, naisip pa rin niya ang mga simpleng sandaling iyon. Ang paraan ng pagbigkas ng pangalan niya, ang ngiti nito, ang tinig nitong laging banayad. Kalmado pero may lalim. Para sa kanya, sapat na iyon para mapangiti habang nakahiga. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gulay sa kusina, tinawag siya ng kanyang ina. Ika, ikaw na munang mamalengke ngayon, may aasikasuhin pa ako sa bodega. At yung ibang mga kasambahay, busy sa paghahanda para sa nalalapit na handaan. Napatingin siya rito at nagulat. Sige po ma, magpapatid na lang po ako kay Mang Berting, yung driver. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagsalita ang Donya. Ika, wag mo na munang isama si Berting, may pinapagawa ako sa kanya. Sumabay ka na lang kay Leon, papunta rin naman siya ng ospital. Idadaan ka na lang niya sa palengke. Parang bigla namang natuyo ang lalamunan ni Ika. Ha? Ako po? Kay Sir Leon? Ngumiti naman ang Donya. Oo, wag ka nang mahiya. Total, 100 lang naman ang dadaanan ninyo. Hindi naman yan abala sa kanya. Gusto sana niyang tumanggi, pero iniwan na siya ng Donya. Naisip niyang mag-commute na lamang kasi ayaw niya nang maabala pang binata. At higit pa roon, ay hindi niya rin alam kung magagawa niya bang pakalmahin ang kanyang puso kapag magkasama na sila sa iisang sasakyan. Pero wala na siya nagawa. Sinabihan niya siya ng ina na magmadali dahil naghihintay na raw ang binata sa labas. Paglabas niya ng mansyon, halos mapahinto siya. Nakatayo si Pantaleon Resendes sa tabi ng itim nitong sasakyan. Nakahilig sa pinto habang nakasuot ng asul na long sleeves. Handa nang pumasok sa trabaho nito. What took you so long? Wika nito sa mababang tinig. Akala ko hindi ka nalalabas. Hindi naman galit ang tono. Kalmado lang, ngunit sapat na para patindigin ng balahibo si Ika. Pasensya na po, sir. Nagpalit lang po ako ng damit. Tumango naman si Leon at pinagbuksan siya ng pinto. Let's go. Tahimik siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Ramdam ni Ika ang kabog ng kanyang dibdib. Amoy niya ang banayad na halimuyak ng pabango ng binata. Habang umaandar ang sasakyan, sinira ni Leon ang katahimikan. I'll just drop you at the market. I can't wait too long. May duty pa ako mamayang hapon. Ayos lang po, sir. Tumingin saglit si Leon sa kanya bago muling bumalik sa daan. If makauwi agad si Berting, I'll ask him to pick you up. Mahirap mag-commute kung marami kang dala. Naku, wag na po, sir. Kaya ko naman na po. Mabilis yung sagot. Sabay pilit ng ngiti. Ngumiti rin si Leon. Yung tipid na parang may nakatagong lambing. At least let me book you Grab later. It's safer. Hindi na siya nakasagot. Napatingin lang siya sa bintana habang pilit tinatago ang ngiti sa labi. At sa bawat kilometro ng biyahe, lalo niyang nararamdaman na parang mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa simpleng katotohanang magkasama silang dalawa sa loob ng kotse. At kahit ilang sandali lang iyon, para kay Ika, isa na naman yung alaala na hindi niya malilimutan. Mainit at masakit na sa balat ang sikat ng araw nang matapos si Ika sa pamamalengke. Halos mapuno ng bitbit niyang bag ang gilid ng waiting shed kung saan siya nakatayo. Pawis na pawis siya, pero magaan pa rin ang pakiramdam. Siguro dahil sa tuwing maiisip niya kung sino naghatid sa kanya rito kanina, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi niya alam kung anong oras darating ang Grab na binok ni Leon para sa kanya. Kaya, maghihintay na lamang siya. Lumipas ang ilang oras, sumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang ina. Ika, nasan ka na? Kanina ka pa umalis ha. Matagal ka pa ba? Malapit na po ako umuwi na eh. Inaantay ko lang po yung sasakyan na binok ni Sir Leon para sa akin. May bahid naman na pagtataka ang tinig ng kanyang ina. Sasakyan!
Bakit pa siya nag-book ng sasakyan para sa'yo? Pwede ka namang mag-commute na lang pauwi rito. Napakamot si Ika sa batok. Sinabi po kasi ni sir na siya raw ang magbubook kaya hindi ko na rin tinanggihan. Ayoko naman na pong umalis na hindi pa dumarating yung driver na pinadala niya. Tahimik saglit sa kabilang linya bago nagsalita ulit ang ina. Ay nako, sige na. Basta mag-iingat kapag uwi anak. Opo, Nay. Love you po. Binulsa niya ang cellphone at muling tumingin sa paligid. Lumipas ang ilang minuto, pero walang grab car na dumarating. Nagsimula na siyang mag-alala. Baka naligaw? O baka na-cancel? Hanggang sa isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Napakanot ang noon ni Ika. Hindi naman ito grab car. Bumukas ang pinto. At mula roon ay bumaba si Pantaleon Resendes mismo. Let me help you. Sabi nito sabay kuha ng ilan sa mga bitbit ni Ika. Napatitig lang siya dito. Hindi agad nakakibo. Sir Leon, bakit po kayo nandito? Akala ko po may duty kayo sa ospital. Nasaan po yung grab na binook ninyo? I didn't actually book one. Hindi ako nakapag-book. Alam ko nag-aantay ka, kaya bumalik na lang ako para sunduin ka. Sandaling natahimik si Ika. Bumalik ito para lang sunduin siya? Sana sinabi niyo po sa akin na hindi kayo nakapag-book. Hindi niyo na lang po sana kailangan bumalik. Kaya ko naman pong mag-commute pa uwi. Nahihiyang sabi niya, habang pilit na binabawi ang bitbit na bag. I don't have your number. Sagot ni Leon, nakalmado pa rin. Hindi kita matawagan o ma-text. Pero hindi po ba may number kayo ni Mama? Oh, I forgot to contact her. Sagot ng binata. Sabay ngiti. But it doesn't matter. Tulungan na kitang ipasok yung mga dala mo sa sasakyan. Hindi na siya nakapagsalita. Tahimik lang siyang sumunod. Habang si Leon naman ay marahang inilalagay ang mga bitbit niya sa likuran ng kotse. Sa loob ng sasakyan, pareho silang tahimik sa unang minuto. Hindi niya alam kung paano sisimula ng usapan, pero ayaw rin niyang manatiling tahimik. Sir Leon, mahinang sabi niya, babalik pa ho ba kayo sa ospital? Tumango ang binata. Nakatingin pa rin sa kalsada. Yes, after I drop you home. Babalik na ako. May duty pa ako ngayong gabi at bukas pang uwi ko sa bahay. Napayo ko si Ika. Naku, pasensya na po kung naantala ako bukas sa trabaho. Dapat po pala nag-commute na lang talaga ako. Sandali lang siyang tinignan ni Leon bago muling binalik ang tingin sa kalsada. It's fine. I wanted to make sure you get home safely. At sa simpleng katagang iyon, parang tumigil na ang oras para kay Ika. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong init na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa tinig ng binata. Tahimik silang pareho. Ngunit, sa loob-loob ni Ika, ang puso niya ay parang may sariling tibok na ngayon. Mas mabilis, mas malakas, at hindi niya alam kung paano itong itatago. Ika! Mariing tawag ng kanyang ina nang siya'y makapasok pa lang sa kusina. Nay, bakit po? Pero halata na agad sa mukha ng kanyang ina ang inis. Anak, nasabi sa akin na bumalik pa raw si Sir Leon sa palengke para lang sunduin ka? Anak naman, abala yung tao sa trabaho. Bakit mo pinabalik? Dapat nag-commute ka na lang. Yumuko si Ika at kinakabahan. Ina, hindi ko naman po ginusto yun eh. Si Sir Leon naman po talaga ang bumalik. Hindi ko nga po alam na hindi pala siya nakapag-book ng Grab. Napailing ang ina. Napabuntong hininga. Anak, sa susunod ha. Kung maaari, huwag mo nang abalahin si Sir Leon. Alam mo namang abala yun sa ospital. Sayang ang oras niya. Napatango na lamang si Ika. Bagamat ramdam niya ang bahagyang kirot ng pagkahiya. Opo, Nay, pasensya na po. At gaya ng dati, ngumiti siya para itago ang pagkailang na tila ay hindi maalis sa kanyang dibdib. Halos kalaliman na ng hating gabi, pero gising pa rin si Ika. Sa tuwing maisip niya ang sinabi ng kanyang ina, parang gusto niyang lamunin ang lupa. Narinig niyang bumukas ang main door, marahang mga yabag.
Napalingon siya. Nang silipin niya, nakita niya si Pantaleon nakakauwi lang. Napahinto ito nang makita siya. "You're still awake?" Tanong ni Leon, bahagyang nakakunot ang noo. "I thought everyone's asleep." Hindi pa po ako natutulog, sir. Sinadya ko pong hintayin kayo." Muling napakunot ang noo ni Leon. "Bakit? May problema ba?" Umiling siya agad, sabay yuko. Wala naman po, sir. Gusto ko lang po sanang mag-sorry tungkol kanina. Alam ko po nakakadagdag ako sa pagod ninyo. Hindi ko po akalaing babalik po kayo sa palengke." Tahimik muna si Leon bago siya tinitigan ng may malambot na ekspresyon. "You don't have to apologize, Ika. Ako naman ang nagpasya na bumalik. Besides," ngumiti ito ng bahagya, "ako rin ang may kasalanan. Nakalimutan kong tawagan ng mama mo." Bahagya naman napangiti si Ika, pero nananatiling alanganin ang tono. Kahit na po, naabala ko po kayo. May duty pa naman po kayo." Napansin ni Leon ang pag-aalangan niya, kaya natawa ito ng mahina. "Alright," sabi nito. "If you really want to make it up to me, then make me some warm milk. I'm tired. Maybe they'll help me sleep." Sige po, sir. Saglit lang po." Agad siya nagtungo sa kusina. Kinuha ang gatas at tinimpla ito habang naririnig ang pag-akyat ni Leon patungo sa kwarto nito. Ilang sandali pa ay bumalik si Leon. Nakapambahay na at mukhang mas relaxed na ang mukha. "You're still here," sabi nito habang lumalapit sa kanya. "Opo," mahinahong sagot ni Ika, sabay abot ng baso. "Ito na po yung gatas ninyo, Sir Leon." Kinuha ni Leon ang baso at marahang uminom. "Thank you," sabi nito pagkatapos. "You always help me around here and I appreciate it." "Trabaho ko naman po ito, sir." At marahil nga ng gabing iyon ay mas lalo pang lumalim ang kanilang koneksyon. Ngunit hindi lang nila iyon pansin. Umaga pa lang ay abala na si Ika sa kusina. Maaga siyang nagising para magluto ng almusal para sa pamilya Resendez. Maingat niyang inayos ang lamesa. Habang pinupunasan niya ang huling plato, narinig niya ang kaluskos ng mga yapak na papasok sa kusina. Hindi niya na kailangang lingunin para malaman kung sino iyon. Ang bawat yabag, parang kabisado niya na. Si Sir Leon. Nang tuluyang pumasok ang binata, suot nito ang simpleng t-shirt at pantalon. Napahinto si Ika sa ginagawa, tsaka marahang napalunok. "Good morning," bati ni Leon sabay ngiti. Good morning po, Sir Leon." Sagot niya naman na bahagyang nag-aalangan. Kape po?" "Sure," tago ni Leon habang umupo sa mesa. "You're always up early. Hindi ka ba napupuyat sa trabaho dito sa mansyon?" Umiling si Ika habang tinitimpla ang kape. Sanay na po, sir. Tsaka gusto ko pong mauna sa lahat para hindi ako makasagabal sa mga gagawin ng iba mamaya." Napangiti naman si Leon. Pinagmamasan siya habang abala ito sa pagbuhos ng kape sa tasa. May kakaiba sa dalaga. Noon pa man, alam na ni Leon na masipag at tahimik si Ika. Pero nitong mga nakaraang araw, napapansin nitong madalas siyang tingnan ng dalaga kahit wala namang dahilan. Hindi naman alam ni Leon kung bakit. Sir, gusto niyo po ba ng sinangag o yung bagong saing po ang gusto mo?" Napatingin si Leon. Hindi siya agad nakasagot dahil abala ito sa pagtitig sa mukha ng dalaga. "Sir?" Ulit ni Ika, bahagyang nagtataka. Bahagya namang natauhan si Leon. "Ha? Hindi na. Sinangag lang, salamat." Sagot ito, sabay iwas ang tingin. Napangiti si Ika, tsaka marahang tumango. Sige po." Tahimik silang dalawa habang kumakain si Leon. Paminsan-minsan ay maririnig ang mga pagtama ng kutsara sa pinggan o ang mahinang pagbuga ng hangin sa pagitan ng mga sandali. Pero sa loob ni Leon, hindi tahimik ang lahat. Bakit parang iba na ngayon? Simula na gabing pinagtimpla ng gatas ang dalaga si Leon, napansin ni Leon na parati niya nang hinahanap ang presensya ni Ika. Kapag wala ito sa paligid, parang may kulang sa araw niya. Kapag naririnig naman niya ang boses nito, may kakaibang lambing na hindi niya maipaliwanag. Sa sumunod na mga araw, ay laging ganoon at laging nagtataka si Leon.
Habang nakaupo si Leon sa terasa, sa lap nito ay ang laptop at ilang papeles para sa research na ginagawa niya. Napatingin siya sa labas. Sa di kalayuan, tanaw niya ang hardin kung saan abala si Ika. May hawak itong maliit na basket. Pumipitas sa mga bulaklak na gagamitin sa dekorasyon ng bulwagan. Ang suot itong simpleng puting damit na may apron ay lalong nagbigay ng lambing sa tanawin. Ngunit hindi iyon na nakakuha ng atensyon ni Leon, kundi ang lalaking kasama ni Ika, si Ramil, ang binatang hardinero ng pamilya. Mala-adonis din ang wangis nitong si Ramil kaya nga madalas din itong tinitilian ng ibang kasambahay sa mansyon. Nagtatawanan ng dalawa habang pinipitas sa mga bulaklak. Paminsan-minsan ay maririnig ang mga mahinang halakhak ni Ika at sa bawat tawa nito may kung anong kumislot sa dibdib ni Leon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Bumuntong hininga si Leon, ibinaba sandali ang hawak na ballpen at ilang saglit pa ay pinilit na ibalik ang atensyon sa mga papeles. Pero kahit anong pilit, ang mga mata niya ay muling lumilihis. Laging bumabalik sa direksyon ng hardin. Bakit ka ba tinitingnan? Mahina niyang bulong sa sarili. Habang abala si Ika sa pagpili ng bulaklak, may sinabi dito si Ramil na hindi marinig ni Leon mula sa terasa. Pero nakita niya kung paanong natawa si Ika at kung paano ito marahang tinapik ang braso ng hardinero. Isang simpleng kilos, ngunit tila may kung anong kirot na dumapo sa dibdib ng binata. Ilang sandali pa, napansin ni Ika si Leon mula sa terasa. Agad siyang nagulat at tila nahiya sa pagkakatitig ng binata. Mabilis siyang iniwas ang tingin at nagpaalam kay Ramil. Kinuha niya ang basket ng mga bulaklak at naglakad papasok ng bahay. Pagpasok niya sa loob, nasalubong niya si Leon na sa may hallway. Hindi niya alam kung bakit pero parang bigla siyang kinabahan. Good morning po, Sir Leon. Bati niya sa bayo ko. Morning. Maikling tugon naman ni Leon. Malamig ngunit hindi bastos. Kanina ka pa sa hardin? Opo sir. Nagpipitas lang po ako ng bulaklak para sa dekorasyon sa bulwagan. Tinulungan po ako ni Ramil. Si Ramil. Tugon ni Leon, bahagyang tumango. Mukhang masaya kayo kanina. Napakurap si Ika, hindi agad nakasagot. Ano po kasi sir? May mga biro lang po siya. Tumango naman si Leon, pero may bahagyang pagkunot ng noo habang naglalakad palayo. Mabuti yon. At least masaya ka. Hindi na nakasagot si Ika. Samantala si Leon naman ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanyang silid. Pagkasara niya ng pinto ay napahawak siya sa sentido, tsaka marahang umiti sa sarili. Ano bang problema ko? Bulong niya at bahagyang natawa ngunit may halong inis. Nagtatrabaho lang naman yung tao. Ba't parang ako hindi mapakali? Tahimik ang buong mansyon ng araw na yon. Nasa labas ang mga magulang ni Leon para sa isang charity event. At si Leon naman ay may day off mula sa ospital. Naisip niyang manatili na lang sa bahay para makapagpahinga. Ngunit sa totoo lang, hindi rin siya mapalagay. Mula sa sala ay naririnig niya mahinang kaluskos mula sa kusina. Doon, marahang kumakanta si Ika habang abala sa pagluluto. Hindi niya alam kung bakit siya napapangiti habang pinakikinggan iyon. Pagkaraan ng ilang minuto ay pumasok siya sa kusina upang kumuha ng tubig. Ngunit pagdating niya sa kusina, isang mahina ngunit matinis na tili ang agad niyang narinig. Aray! Mabilis siyang lumapit at nadandan si Ika na hawak ang daliri. Nakita niyang may maliit na hiwa sa gilid ng kanyang kamay. What happened? Mabilis sa tanong ni Leon at lumapit agad. Nasugatan lang po sir. Hindi ko naman ako sinasadya. Let me see. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Ika. Mainit ang palad ng dalaga at bahagyang nanginginig. Napatingin si Leon sa sugat. Mababaw lang pero dumudugo pa rin. You should be more careful. Mahinahong sabi niya. Sabay kabig sa kamay ni Ika at dinala ito sa lababo. Maingat niyang binuksan ang gripo. Hinugasan ng sugat at marahang pinunasan iyon ng tissue. Tahimik lamang si Ika. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya, hindi lang dahil sa sakit, kundi sa lapit ni Leon.
Naamoy ni Ika ang mabangong kulo ng binata at bawat dampe ng kamay nito sa kanya ay tila nagdudulot ng kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Hindi naman malalim, sabi ni Leon habang kinuha ang maliit na first aid kit sa may drawer. Pero kailangan nating linisin to para hindi na ma-impeksyon. Pasensya na po talaga, sir. Mahinang tinig ni Ika, halos pabulong. Hindi ko po sinasadya. Wala kang kasalanan, sagot naman ni Leon. Sabay ngiti, isang ngiting bihira niyang ipakita. Minsan kahit maingat pa tayo, nasusugatan pa rin. Marahan niyang nilagyan ng antiseptic ang sugat at dahil sa hapde, bahagyang napasinghap si Ika. Agad itong napatingin kay Leon at doon sa ilang segundong iyon, tila tumigil ang mundo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, si Leon ang unang umiwas ng tingin. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. May kung anong biglang kabog sa kanyang dibdib. Kakaibang init na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ayan, sabi ni Leon na pilit binabalik ang tono ng pagiging kalmado. Mas mabuti na yan. Don't use your hand too much today, ha? Opo, sir. Maraming salamat po. Tumango si Leon, pero hindi agad umalis. Panandali ang katahimikan ng namagitan sa kanilang dalawa, hanggang sa siya na mismo ang nagsalitang muli. Ika? Po? Next time kung masugatan ka, o di kayo masaktan, huwag ka matakot tumawag sa akin, okay? I'm a doctor, so I can take care of you better. Hindi naman agad nakasagot si Ika. Napalunok na lamang siya. Tsaka bahagyang tumango. Opo, Sir Leon. Ngumiti naman si Leon. Isang ngiting hindi niya rin maipaliwanag kung bakit biglang sumilay. At nang lumakad siya palayo, naramdaman niya pa rin ang init ng kamay ni Ika sa kanyang palad na tila ayaw niyang mawala. Samantala, si Ika naman ay nakatayo pa rin sa kusina. Hawak ang kamay na ginamot ni Leon. Ramdam pa rin niya ang bilis ng tibok ng puso niya at hindi niya alam kung dahil ba iyon sa sugat o sa lalaking nag-alaga sa kanya. Kinabukasan, habang abala si Ika sa pagwawalis ng veranda, hindi niya maiwasang muling alalahanin ang nangyari kahapon. Ang mga kamay ni Leon na marahang humawak sa kanya, ang mga mata nitong tila nag-aalala at ang ngiti nitong hanggang ngayon ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ngunit kasabay ng mga alaalang iyon, sumisingit din ang kaba. Ang tinig ng kanyang ina sa likod ng kanyang isip. Ika, tandaan mo, hanggat maaari, huwag kang lalapit ng sobra sa mga anak ng amo natin. Iba ang mundo nila sa atin. Napahinto siya sa pagwawalis. Napatingin sa malawak na hardin kung saan madalas siya nakikita si Leon kapag nagpapahinga o nagbabasa ng mga medical books. Muli niyang nakita ang imahe ng binata sa kanyang isipan. Seryoso, marangal, mabait, at oo, labis na labis na kaakit-akit. Pero ano nga ba siya kumpara rito? Isa lang siyang kasambahay. Isa lang sa mga taong hindi malang napapansin sa malaking pagtitipon sa mansyon. Napabuntong hininga si Ika ng dahil doon. Habang naglilinis siya ay dumating naman sa Leon. Magandang umaga. Bati nito habang dumaraan. Agad namang natigilan si Ika. Halos mahulog ang walis sa pagkabigla. Ay, good morning po, Sir Leon. Ngumiti naman si Leon. Kamusta ng kamay mo? Napatingin naman si Ika sa kanyang kamay. May maliit pa ring band-aid. Ayos na po, sir. Hindi na po masakit. Good. Mag-ingat ka palagi, ha? Opo. At gaya ng dati, umalis ito ng kalmado. Pero naiwan si Ika na tila tuliro. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong binata, ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ngunit kasabay noon, muling pumasok sa isip niya ang babala ng kanyang ina. Kaya na makapasok ito sa bahay, agad siyang sinundan ng ina sa kusina. Anak, tawag nito habang nililinis ang mesa. Nakita kitang kinakausap si Sir Leon kanina. Bakit pa palagi ka nang naaabutan na may usapan kayo? Napakurap naman si Ika. Ha? Hindi naman po, ma.
Nag-aalala lang po siya. Dahil nasugatan po ako sa kamay kahapon, di ba? Tumikim ang kanyang ina, napailing. Ika, hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin. Pero sana, alam mo kung saan ka dapat tumayo. Mabait si Sir Leon, oo. Pero anak pa rin siya ng amo natin. Ayoko mapag-initin ka dito sa mansyon. Lalo na't may mga matang laging nakamisid dito sa mansyon. Alam ni Ika na walang masamang gustong sabihin ng kanyang ina. Sadyang nag-aalala lang ito sa kanya. Lalo pat matagal na itong naninilbihan dito sa mansyon. Yumuko naman si Ika. Opo, ma. Tahimik siyang lumabas ang kusina pero mabigat ang dibdib. Hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag, hindi lamang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa sarili niya, kung gaano ang kabog ng dibdib niya sa tuwing lumalapit si Rion. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mesa matapos kumain ng pamilya, biglang lumapit si Leon at iniabot sa kanya ang isang maliit na ointment. Para sa sugat mo, sabi nito na halos pabulong. Nakakita ako sa ospital, mabilis magpagaling yan. Napatitig naman si Ika sa kanya, gulat at parang natigilan. Salamat po, Sir Leon. Don't mention it. Sagot naman ng binata. Ngumiti ito saglit tsaka muling lumakad paakyat. Pag alis si Leon, nananatiling nakahawak si Ika sa maliit na tube ng ointment. Ramdam pa rin niya ang init ng kamay nito kanina lang ay halos tumama sa kanya. Napapikit siya tsaka mahina niyang ibinulong sa sarili. Bakit ba ganito? Alam ko namang bawal. Pero bakit parang mas lalo ako nahuhulog? At sa gabing iyon, habang nakaiga siya sa maliit niyang silid, paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung alin bang mas matimbang. Ang takot na masermonan ng ina o ang damdaming pilit na gumigising sa puso niya. Tahimik ang buong mansyon ng mga Resendes ng gabing iyon. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tiktak ng lumang orasan sa sala at ang marahang hampas ng hangin sa mga kortina. Galing si Leon sa ospital. Pagod at halos wala ng lakas. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi siya agad nagtungo sa kanyang silid. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niya si Ika, abala sa pag-aayos sa mga bulaklak sa may hallway. Nakaayos ang buhok nito sa simpleng bun. Suot ang lumang uniformeng pangkasambahay. Ngunit sa mga mata ni Leon, tila may kakaibang ningning ang dalaga para sa isang liwanag na bumabalot sa buong bahay. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Bahagyang napaos ang tinig dahil sa pagod. Nagulat si Ika at agad na yumuko. Hindi pa po, sir. Inutusan po ako ni Mama na ayusin muna yung mga bulaklak bago matulog. Tumango lamang si Leon. I see. Pero wag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Napatingin si Ika sa kanya. Sandali lang. Ngunit sapat iyon para maramdaman ni Leon ang kakaibang tibok ng kanyang dibdib. Mabilis niyang ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Ano ba tong nararamdaman ko? Tanong niya sa sarili. Isa lang si Ika sa mga kasambahay. Lumaki siya sa pili ng mga taong katulad nila. Pero kailanman ay hindi siya ganito naapektuhan. Sir Leon? Tawag ni Ika sa marahang tono. Ayos po ba kayo? Para akong napapalalim yata ang iniisip ninyo. Napangiti naman si Leon ng bahagya. Pilit na tinatago ang kabog ng dibdib. Wala to. Pagod lang siguro. Ngumiti naman si Ika. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leon na parang gumaan ang bigat ng araw niya. That smile. Bakit parang gusto ko yung makita araw-araw? Pagkaalis ni Ika, hindi naman mapigilan ni Leon na sundan ito ng tingin. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa likod ng pinto. Saka lang siya napabuntong hininga. Leon Resendes. Bulong niya sa sarili. You're a doctor. You're a professional. Bakit ka nagkakaganyan? Bakit simpleng pakiramdam na ito hindi mo magawa na mapangalanan? Ngunit kahit ilang beses siyang pilitin ang sarili na iwaksi ang damdamin, sa bawat pagkikita nila, lalo lang itong lumalalim. Sa bawat simpleng ngiti, sa bawat, "Salamat po, Sir Leon,"
At sa bawat pagkakataong marinig niya ang malambing na boses ng dalaga, pakiramdam niya ay unti-unting bumabagsak ang matibay na pader na itinayo niya sa pagitan nila. At doon niya unang tinanggap ang katotohanan. Hindi lamang basta paghangang nararamdaman niya kay Ika. Ito ay isang damdamin na ayaw niyang aminin, ngunit hindi rin niya kayang itanggi. Mainit ang sikat ng araw na umagang iyon. Sa malawak na hardin ng mga Resendes, abala si Ika sa pagwawalis sa mga nalaglag na dahon. Ang hangin ay banayad at ang mga ibon ay masayang umaawit sa mga sanga. Likas sa kanya ang pagiging masipag. Kahit anong pagod, may ngiti pa rin sa labi niya habang ginagawa ang kanyang tungkulin. Ngunit sa bawat sandaling iyon, hindi niya alam na may mga matang lihim na nakamasid sa kanya mula sa balkonahe sa taas. Si Leon, hawak ang tasa ng kape, ay tila nahulog na sa isang sandaling hindi niya kayang ipaliwanag. Dati ang mga ganitong tanawin ay wala lang sa kanya. Isang kasambahay na nagtatrabaho, isang normal na umaga sa kanilang tahanan. Pero ngayon iba na. Parang may kung anong bagay kay Ika na hindi niya maiwasang mapansin. Ang paraan ng pagkilos nito, ang pagkalma ng mukha tuwing nakatingala sa langit, at ang mahinhingiti tuwing may dumarating na hangin. Napakunot ang noon ni Leon, bahagyang umiling. Samantala, nang lingunin ni Ika ang paligid, napansin niyang may anino sa itaas ng balkonahe. Pag-angat ng kanyang paningin, muntik siyang mapabitaw sa walis. Si Sir Leon ay nakatingin sa kanya. Hindi iyon yung tipong tingin ng amo sa katulong, kundi isang titig na tila nagtatagal, nagmamasid at nag-iisip. Agad siyang nag-iwas ang tingin, ramdamang init sa kanyang mga pisngi. Bakit gano'n ang tingin niya? Napapansin ko na rin ba? O baka namang guni-guni ko lang? Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Leon papunta sa hardin. Maaga ka pa rin nagising, sabi nito habang naglalakad palapit. Napakapit si Ika sa walis. Opo, Sir Leon. Sanay lang po talaga ako ng ganitong kaaga. Tumango si Leon, pero hindi agad umalis. Imbes na bumalik sa loob, tumayo ito malapit sa kanya. Tila may nais pang sabihin, ngunit pinipigilan ng sarili. May ilang segundo ng katahimikan, ngunit sa pagitan ng katahimikan na iyon, parang may hindi nakikitang koneksyon na bumabalot sa kanila. Dahil hindi magawa ni Ika na matagalan ang titig ng binata, ay nagpaalam siya ditong babalik na sa loob. Naiwan si Leon na nakatingin sa papalayong dalaga. Maagang umalis ang karamihan sa mga tauhan ng mansyon upang mamalengke, kaya't halos si Ika lamang naiwan sa loob. Abala siya sa pag-aayos ng mga kortina sa itaas sa bahagi ng hagdanan. Marahang tinutupi ang tela habang umaawit ng mahina. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa malalaking bintana at ang hangin ay banayad na dumadaloy sa paligid. Sa ibaba naman ng hagdanan, kararating lang ni Leon galing ospital. Nakasuot pa ito ng puting polo, ngunit imbes na dumiretso sa kanyang silid, napatingala siya ng marinig ang mahinhing tinig ni Ika na kumakanta. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi niya alam kung bakit. Pero tuwing naririnig niya ang boses ng dalaga, parang gumagaan ang lahat ng bigat na dala niya sa trabaho. Habang iniaabot ni Ika ang kamay upang ayusin ang kabilang dulo ng kortina, hindi nito napansin na medyo maluwag pa lang pinagtutungtungan niyang baitang. Isang maling hakbang at bago pa siya makasigaw, nadulas na siya pababa. Mabilis sa umangat ang tingin ni Leon. Sa isang iglap, tumakbo ito paakyat sa gitna ng hagdan at sinalubong ang bumabagsak na katawan ni Ika. Mabilis, mahigpit, at eksaktong nasalo niya ito bago pa tumama sa sahig. Pareho silang napahinto. Nagmagmulat ng mata si Ika, ang unang makita niya ay ang mukha ni Leon. Napakalapit. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso nito, pati na ang mainit na hininga na dumadampi sa kanyang pisngi. Are you okay? Mahina ngunit may halong pag-aalala na tanong ni Leon. Hindi naman agad nakasagot si Ika. Parang may natuyo sa kanyang lalamunan. Opo, pasensya na po. Sir Leon, hindi ko po napansin. It's okay. Ang mahalaga hindi ka nasaktan. Mahina niyang sabi habang bahagyang inaayos ang pagkakahawak dito. Naramdaman ni Ika ang lakas ng bisig nito habang inaalalayan siyang tumayo.
Ngunit bago pa siya tuluyang makawala, napatingin siyang muli kay Leon. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan, ang pag-aalala sa mga mata nito. At higit pa roon, isang uri ng pagtingin na parang hindi na dapat niya basahin. Nag-iwas siya ng tingin at mabilis na kumilos at umayos ang sarili. "Salamat po, Sir Leon." Mahina niyang sabi, pilit na kalmado ang tinig kahit kumakabog ang dibdib. Ngumiti naman si Leon, bahagyang napakamot sa batok. "Wala yon. Next time mag-ingat ka. Ayoko may nasasaktan dito sa bahay." Ngunit sa loob na Leon ang sabihin niya mga katagang yon, alam niya sa sarili niyang hindi lang yon ang dahilan. Ayaw niyang masaktan si Ika. Hindi dahil kasambahay ito, kundi dahil sa kung anong nararamdaman niyang hindi niya na kayang itanggi. Pagkaalis si Leon, napahawak si Ika sa dibdib niya. Pilit na pinapakalma ang puso. "Bakit ganon? Bakit parang gusto kong maramdaman ulit yung mga bisig niya?" At habang naglalakad palayo si Leon, napahinto siya sandali at napatingala sa hagdan. "Anong ginagawa mo, Leon? She's not just anyone. She's Ika." Ngunit kahit anong iwas sila sa nararamdaman, sa sandaling iyon malinaw sa kanilang dalawa. May kung anong unti-unting nabubuo. At pareho nilang hindi alam kung paano itong tatapusin. Mula nang mangyaring aksidente sa hagdan, tila nagbago na ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Resendes. Hindi na muling naging normal ang araw ni Ika at Leon. Bagaman pareho silang tahimik, kapwa nilang naramdaman ang bigat ng mga tingin na madalas silang iniiwasan. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo, agad na yumuyuko si Ika. Parang gusto niya maglaho sa tuwing naririnig niyang yabag na Leon. Hindi niya alam kung hiyabang nararamdaman niya o kaba. Pero simula noong nasalo siya nito, tila ba bawat kilos niya ay sinusukat na. "Good morning." Bati ni Leon isang umaga habang papalabas siya ng silid. Halos mabitawan naman ni Ika ang tray ng kape na hawak. "Good morning po, Sir Leon." Bahagya siyang umiti. Ngunit agad ding umiwas ang tingin nang magtama ang kanilang mga mata. Para bang sa isang kisap mata, muling bumalik sa kanyang isipan ng sandaling nasa mga bisig siya nito, ang init ng palad nito sa kanyang bewang, ang lakas ng pintig ng dibdib nito na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig. Samantalang si Leon naman, bagaman sanay sa pagiging kalmado at profesional, ay hindi maikakaila na nagiging mailap ang kanyang tingin sa tuwing nariyan si Ika. Minsan, habang nasa hapagkainan, mapapansin niyang abala lang ito nag-aayos sa mga plato at pilit na iniiwas ang tingin sa kanya. Ngunit bago pa siya muling tumingin sa pinggan, maririnig niya ang mahinang paghinga ng dalaga at hindi niya naman maiwasang mapangiti ng bahagya. "She's different." Tahimik niyang nasasabi sa sarili. At lalo ako naguguluhan kung bakit ako naaapektuhan sa mga simpleng kilos niya. Isang hapon, habang nagbubuhos ng tsaa si Ika sa veranda, kung saan naman nagbabasa si Leon ng mga papeles, hindi sinasadyang nagtagpong muli ang kanilang mga mata. Wala namang malalim na sinabi, ngunit sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras. Parehong walang imik. Parehong nagtataka kung bakit ganoong kabigat ang simpleng pagtingin. Dadaling ko lang po ito sa loob," sabi ni Ika. Halos pautal-utal habang hawak ang tray. Tumango lamang si Leon, ngunit nang tuluyan na ito makalayo, napabuntong hininga siya. "Get a grip, Leon," mahina niyang sabi sa sarili. "She's your household staff, not someone you should..." Ngunit hindi niya na natapos ang pangungusap, dahil kahit paulit-ulit niya pang ipaalala sa sarili kung ano ang tama, iba naman ang sinisigaw ng puso niya. Samantala, si Ika naman ay halos hindi makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip kung bakit parang bawat kilos si Leon ay may kakaibang dating na hindi niya maipaliwanag. Hindi man nila sabihin ng hayagan, pareho silang nakaramdam ng hindi mapigilang paglapit sa isa't isa. Kahit alam nilang dapat ay may pagitan silang malinaw. Ngunit sa mga gabing tahimik sa pagitan ng paghinga at pag-iwas, pareho nilang alam. Hindi na ganoong kadaling itanggi ang pag-igting ng damdamin. Maaga pa lang ay abala na sa kusina si Ika. Katulong ang ilan pang kasambahay
Habang nag-aayos siya ng almusal ni Leon, pilit niyang pinapakalma ang dibdib na tila may sariling ritmo sa tuwing naririnig ang pangalan nito. Simula nung insidente sa hagdan, naging mas maingat na siya, pero mas kabado pa rin. Ang aga mo ngayon, Ika. Biro ng isa sa mga kasambahay, si Aling Minda na matagal nang nasa mansyon. May inaantay ka ba? Napatingin siya, halos matapon ang kape sa tasa. Ha? Wala po, Aling Minda. Maaga lang po ako nagising. Ngunit bago pa man siya makasagot ng maayos, bumukas ang pinto ng kusina, tumambad si Leon. Suot ang simpleng polo at may dalang folder. Handa na para sa ospital. Kaagad siyang tumango at ngumiti sa mga katulong. Good morning. At gaya ng inaasahan, doon na naman huminto ang mundo ni Ika. Good morning po, Sir Leon. Halos sabay nilang sagot. Ngunit kakaiba ang tono ni Ika. Parang nahuli sa sariling hinga. Tumama ang tingin ni Leon sa kanya at saglit na ngumiti ito. Isang ngiti na parang siya lang ang nakatanggap. Tahimik na nag-obserba si Aling Minda sa kanilang dalawa. Ang paraan ng pag-iwas ni Ika sa tingin at ekspresyon ni Leon at ang tila alon ng kaba sa pagitan nila. Pagkaalis si Leon, lumapit agad si Aling Minda sa kanya. Ika. Po. Tingin ko dapat mong mag-ingat. Napatigil siya sa paghawak ng plato. Po, bakit naman ho? Hindi naman sa pinapangunahan kita ha? Ani ng matanda, bahagyang nagbaba ng boses. Pero nakikita ko kung paano kanyang tinitingnan at kung paano ka rin umiwas. Alam kong mabuting bata ka, Ika. Pero baka hindi lahat ng tao ay makaintindi kapag napagkamalan ka. Natigilan si Ika. Parang tumigil ang hangin sa paligid nila. Hindi po ganun yun, Aling Minda. Mabilis siyang tanggi. Hindi po ako ganun. Si Sir Leon po, mabait lang po talaga. Ngumiti naman si Aling Minda, ngunit may bigat sa kanyang tinig. Minsan, Ika, kahit walang masamang intensyon, nagkakaroon ng chismis pag may nakapansin. Tandaan mo, anak ng amo mo yan. At doon naramdaman ni Ika ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Kahit wala pa man silang ginagawang mali, parang unti-unti nang sumisikip ang pagitan ng tama at bawal. Nang gabing iyon, habang inaayos yung mga kortina sa sala, narinig niya ang mahinang yabag na Leon sa hagdan. Napalingon siya at muli nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, walang galaw. Ngunit pareho silang nakaramdam ng parehong tanong. Hanggang saan nila kayang itago ang nararamdaman, lalo na kung nagsisimula ng mapansin ng iba. Simula ng araw na yon, tila may nagbago kay Leon. Kung dati ay palagi ito ang unang bumabati kay Ika tuwing umaga, ngayon ay isang tipid na tanguna lamang. Kung dati nagkukwento ito kahit tungkol sa mga simpleng bagay sa trabaho, ngayon ay tahimik lang at tila laging nagmamadali paalis. Hindi man sabihin ni Ika, ramdam niya ang lamat sa pagitan nila. Anak, napapansin kong matamlay ka nitong mga araw, sabi ng kanyang ina habang nag-aayos ng hapag. Naku, wala po yun, ma. Pagod lang siguro. Sagot naman ni Ika na pilit ang ngiti. Ngunit sa loob niya, hindi pagod ang dahilan. Hindi niya maiwasang isipin kung siya ba ang may kasalanan. Baka nga mali na masyado siyang naging komportable kay Leon. Baka nga totoo ang sinabi ng mga kasambahay na hindi sila dapat nakikitang malapit sa anak ng amo. Sa kabilang banda, si Leon naman ay hirap na hirap ding itago ang nararamdaman. Sa tuwing makikita si Ika, lalo na kapag ito'y nakangiti o tahimik na nag-aasikaso ng gawaing bahay, may kakaibang init na dumadaloy sa kanya. Pero kasabay nito, ang alinlangan dahil alam na Leon na hindi komportable ang dalaga sa lahat ng ito. Napansin niya iyon base sa kilos at sa ekspresyon nito, kaya pinili niyang lumayo. Lumipas ang mga araw at tila nabalot ng ingay at pagkaligaga ang buong Resendes Mansion. Lahat ng tao ay abala. May nag-aayos sa mga bulaklak, may naglilinis sa mga chandelier at may mga kasambahay namang paulit-ulit na nagpapolish ng mga mesa at sahig para siguraduhing makintab ang lahat sa nalalapit na selebrasyon.
Ang malaking okasyon ay ang anibersaryo ng kasal ni na Senyor at Senyora Resendez. At ayon sa mga bulong-bulungan ng mga kasambahay, puro kilalang tao raw sa lipunan ang dadalo. Mga politiko, negosyante, mga kaibigan sa ibang bansa. Lahat ay inaasahang naroon. Isa si Ika sa mga pinakaabala. Halos araw-araw abala siya sa pagtulong sa dekorasyon sa hardin. Sa sobrang dami ng trabaho, halos wala na nga siyang panahon para mag-isip tungkol kay Leon. Ang binatang ilang linggo na rin tila lumalayo sa kanya. Anak, bilisan mo. Yung mga bulaklak kailangan daw maayos sa mamaya. Tawag ng kanyang ina mula sa kusina. Opo, ma. Sagot naman ni Ika habang pinupunasan ng mesa sa may veranda. Habang abala siya, napaisip siya sandali. Siguro nga, mas mabuti na to. Bulong niya sa isip. Kung abala ko, hindi ko na siya maiisip. Hindi ko na mararamdaman yung bigat sa dibdib kapag naaalala kong iniiwasan niya ako. Bago pa man siya tuluyang lumuni ng mga alaala, mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa gawain. Inayos niya ang mga plato, inayos ang mga dekorasyon, at kahit pagod na, hindi siya tumigil. Para bang ang bawat kilos niya ay paraan para takpan ang iniindang sakit sa puso. Sa kabilang dako naman, si Leon naman ay abala rin sa paghahanda. Bilang anak ng mag-asawang Resendez, siya ang isa sa pinaka-inaasahang tumulong sa pagpapatakbo ng programa. Ngunit sa tuwing mapapadaan siya sa paligid at makikita si Ika, tahimik, masipag at may bahid ng pagod sa muka, hindi niya maiwasang mapatingin. Mas mabuti na to, sabi rin niya sa sarili. Abala siya, abala rin ako. Walang pagkakataon para. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, napalingon siyang muli kay Ika. At gaya ng dati, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. At sa gitna ng mga abala, mga tawanan at mga ingay ng paghahanda, parehong tahimik na nagtatago ang damdamin sina Ika at Leon. Hindi man nila namamalayan, bawat paglayo at bawat paglimot ay unti-unti ring nagiging dahilan para muling tumibok ang mga pusong pilit na lumalayo. Dumating na ang araw ng engranding kasiyahan sa Resendez Mansion. Mula sa malayo pa lang, animoy palasyo ang dating ng bahay na puno ng kumikislap na ilaw. Mga mamahaling sasakyang nakaparada sa harapan at mga bisitang nakadamit ng formal at elegante. Sa bawat pagpasok ng kilalang panauhin, umaalingaw-ngaw ang masiglang musika at mga tawanan ng mga bisitang galing sa iba't ibang panig ng lungsod. Si Ika sa kabilang banda ay tahimik lamang sa gilid. May hawak na tray ng mga wine glass. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng kasambahay. Malinis ngunit hindi kasing kintab o marangya ng mga damit ng mga bisitang babae. Habang pinagmamasan niya ang paligid, unti-unting sumisikip ang dibdib niya, hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa malinaw na pagkakaiba ng mundo nila. Ito ang mundo niya. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasan sa Leon. Nakatayo ito sa tabi ng ama. Maayos ang postura. Nakasuot ng itim na tuxedo at may ngiting magalang habang kinakamayan ng mga bisita. Sa bawat tawa nito, sa bawat sulyap, para bang lalo lumalayo si Leon sa abot ng kanyang mga kamay. Hindi niya maiwasang mapansin ang mga babaeng lumalapit dito. Mga babaeng halatang mayayaman. May mga hikaw na mamahalin at may ngiting puno ng kumpiyansa. Isa-isa silang lumalapit kay Leon, nakikipag-usap, humahaplos sa braso nito at nagtatawanan pa sa biro niya. At doon niya naramdaman ang kirot. Kitang-kita niya kung gaano silang kabagay kay Leon. Pare-pareho silang maganda, edukado at kabilang sa parehong mundo. Habang siya, naroon lang sa gilid, hawak ang tray na parang biglang bumigat. Pilit niyang inilihis ang tingin ngunit parang ayaw niyang payagan ng mga mata niya. Sa hindi inaasahan, napatingin din si Leon sa kanya at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali lang yon, ngunit parang huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Nakikita ni Leon ang lungkot sa mga mata ni Ika, isang lungkot na hindi nito maipaliwanag. Pero ramdam niya at si Ika naman, hindi alam kung bakit sa kabila ng lahat.
Hinahanap pa rin niya ang titig na iyon. Bago pa man siya tuluyang lamunin ng damdamin, may biglang tumawag sa kanya. Ika, halika dito. Kailangan na magsiserve ng wine. Tawag ng isa sa mga kasambahay. Natauhan siya. Agad niyang iniwas ang tingin at kinuha ang bote ng wine at magbilis na naglakad palayo. At sa bawat hakbang niya, ramdam ni Leon ang unti-unting paglayo niya. Hindi man siya makakilos o makasunod, alam niyang may kung anong bagay na tuluyang nasira sa pagitan nila sa gabing iyon. Isang damdamin na pareho nilang tinatago, ngunit unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng mga ilaw at ingay ng marangyang mundo. Lalong uminit ang kasiyahan sa Resendez Mansion habang tumatagal ang gabi. Ang musika ay mas lumalakas, ang tawanan ng mga bisita ay nagiging mas magulo, at ang mga bote ng alak ay hindi na mabilang kung ilan na ang nabuksan. Si Ika, kahit pagod na, ay patuloy pa rin nakangiti habang naglilingkod. Hindi niya rin alam kung ilang beses na siyang inalok ng mga bisitang halatang lasing na rin. Isang tagay lang, iha, sabi ng isa, habang ang iba naman ay nagtatawanan at naghihiyawan. Ayaw sana niyang uminom, pero dahil ayaw rin niyang magmukhang bastos, napilitan siyang sumimsim. Isa, dalawa, hanggang sa naramdaman niyang umiinit na ang kanyang pisngi. Hindi naman siya ganap na lasing, ngunit sapat na iyon para mamula. Lumalim pa ang gabi, unti-unti nang nagkakagulo ang mga bisita. Ang ilan ay nagsayawan na, ang iba naman ay nagkukwentuhan na sa mga sulok ng malawak na bulwagan. Sa gitna ng ingay, nagpa siya si Ika na magpahinga sandali. Dala ang tray na walang laman, tumalikod siya at naglakad sa madilim na bahagi ng hallway. At ang tanging tunog ay ang mahinang kaluskos ng kanyang mga paa sa marmol na sahig. Ngunit bago pa siya makarating sa dulo, bigla siyang may naramdamang kamay na humila sa kanya. Napasinghap siya at muntik na siyang mapasigaw, pero agad siyang naipasok sa isang silid. Pagpihit niya ay gulat na gulat siya. Leon, may hinang sabi niya, habang pinipilit pang ayusin ang sarili. Nakatayo sa harap ng binata. Halatang lasing, magulo ang buhok, ngunit matalim ang titig. Ika, mahina niyang sabi. Ngunit mabigat ang boses nito. Tila puno ng damdamin na matagal nang pinipigilan. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya at halatang kinakabahan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang hakbang lang ni Leon ang pagitan nila at biglang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pagkalito, pananabik at damdaming matagal nang ikinukuble. Napapikit si Ika. Hindi niya alam kung itutulak ba ito o tatanggapin. Ang mundo sa labas ng silid ay tila wala ng musika. Ang tawanan, lahat ay lumabo. Tanging init ng sandaling iyon ang natira. Pagkaraan ng ilang saglit, humiwalay si Leon. Parehong hingal at gulat ang nasa kanilang mga mukha. Ika, I'm sorry. Bulong ni Leon na halos mabulong. Hindi agad siya makasagot. Nakatingin lang siya rito. Litong-lito. Habang bumibilis naman ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa muli nitong inangkin ang labi niya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng marangyang mansyon, may nangyaring hindi nila kayang burahin. Hindi man nila planado, hindi man nila maintindihan, alam nilang magbabago ang lahat pagdating ng umaga. Kinabukasan, ang mansyon ay tahimik. Tila napagod sa lahat ng kaganapan kagabi. Sa labas, ang mga hardinero ay nagsimula ng magligpit ng mga lamesa, upuan at basag na baso ng alak na nagkalat sa damuhan. Ngunit sa loob ng silid kung saan nagising si Ika, ang katahimikan ay tila malakas pa kesa sa anumang ingay. Dahan-dahan siyang bumangon. Marahan na para bang baka marinig siya ng sariling konsensya. Pinisil niya ang sentido. Ramdam ang bigat ng ulo at kirot ng mga alaala. Sa bawat kisap ng kanyang mga mata, bumalik ang mga larawan ng nagdaang gabi. Ang halik, ang yakap, ang titig ni Leon, na puno ng damdaming hindi niya alam kung dapat pa niyang paniwalaan
o kalimutan. Anong nagawa ko? Bulong niya habang hinahaplos ang sariling braso. Parang gusto niyang pawiin ang lahat ng nangyari. Tumayo siya, inayos ang sarili. Naghanap ng maayos sa suot, tsaka marahang lumabas ang silid. Iniwan niya sa loob sang silid ng tulog pa rin si Leon. Ang bawat yapak niya sa pasilyo ay tila may kasamang kaba, lalo na nang masilayan niya ang direksyon patungo sa silid ni Leon. Otomatikong bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiwas o humarap. Hindi niya rin alam kung papaano sisimula ng isang pag-uusap na hindi niya alam kung dapat bang mangyari. Pagdating sa kusina, sinalubong siya ng ina niya na abala sa pag-aayos sa mga natira mula sa handaan. Ang aga mo namang nagising. Hindi ka ba napagod sa dami ng gawain kagabi? Sabi ng ina. Hindi man lang lumingon. Hindi naman po, Nay. Kung gano'n ay tulungan mo na nga ako rito. Baka maya-maya magising na si Dr. Leon. Napahinto si Ika. Ang pangalan ni Leon ay parang biglang gumuhit sa dibdib niya. Malamig, pero masakit. Opo. Mahinang sagot niya na halos pabulong. Habang nagliligpit, hindi niya maiwasang mapatingin sa pinto. Ang bawat kaluskos na marinig niya mula sa itaas ay tila ba nagbabadya na paparating sa Leon. Ngunit pagdaan ng mga oras, hindi ito lumabas. Hindi ito bumaba. Waring nagkulong ito sa sariling silid at marahil, tulad niya, ay nilulunod din ng pagkalito ang isip. Nang sumapit ang tanghali, dumaan si Leon sa kusina. Nakasuot ng malinis na polo, tila pupunta sa trabaho. Tahimik lang ito at malamig ang presensya. I'll be out for the day. Maikling sabi nito sa ina bago ito lumingon kay Ika. Sandali sila nagkatinginan. Wala ni isang salita. Ngunit sa titig ni iyon, ramdam ni Ika ang bigat. May guilt, may pagkalito, at marahil may pag-iwas. At nang tuluyan ang lumabas sa Leon ng bahay, napahawak si Ika sa mesa. Pilit na pinipigil ang luha. Hindi niya alam kung mas natatakot pa siya sa nangyari kagabi o sa posibilidad na simula ngayon, hindi niya na alam kung paano sila babalik sa dati. Mula nang umalis si Leon noong umagang iyon, tila nagbago na ang ihip ng hangin sa buong mansyon. Parang may hindi na nakikitang tabing na biglang itinakip sa pagitan nila ni Ika. Isang tabing na dati ay hindi kailanman umiiral. Dati, kapag umuwi si Leon galing trabaho, dumaraan ito sa kusina para kamustahin ang lahat. O minsan ay ngumingiti pa sa kanya bago umakyat. Pero ngayon, tumadaan na lang ito na parang wala siya. Wala ni isang salyap. Wala ni isang salita. Parang may mali ba? Tanong ni Ika minsan sa sarili habang nililinis ang mesa. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka pagod lang si Leon, na baka abala lang ito sa ospital. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nararamdaman ang lamig. Kahit ang mga simpleng bagay, ang paghingi ng tubig, at ang mga utos sa dati pinapadaan sa kanya ngayon ay sa ibang kasambahay na ipinabibigay. At sa bawat sandaling ganon, unti-unti siyang pinupuno ng lungkot na hindi niya alam kung saan ibubuhos. Isang hapon, umuwi si Leon na tila pagod. Nasa sala si Ika, nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Nang mapansin niya ito, mahinahon siyang lumapit. Dr. Leon, mahina niyang batay na halos pabulong. Gusto niyo po ba ng kape? Sandali siyang tinignan ni Leon. Isang tingin na walang emosyon, walang lalim. Hindi, salamat. At diretso nang umakyat ito. Parang tinamaan ng malamig na hangin si Ika. Pilit siyang umingiti, pero agad din iyong nawala. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, lumapit sa kanya ang kanyang ina. Ika, napapansin ko, parang mailap na sa'yo si Dr. Leon. Wika nito habang nag-aayos sa mga pinggan. Napayuko si Ika. Nagkunwaring abala. Siguro po pagod lang si sir. Mahinang tugon ng ina. Siguro nga. Pero tandaan mo anak, may mga bagay na hindi dapat pinapasok sa pagitan ng amo at kasambahay. Lalo na kung may posibilidad na
masaktan ka. Sa sandaling iyon, parang tinusok na ng karayom ang puso ni Ika. Hindi niya masabi, pero alam niya ang posibilidad na iyon ay nagsisimula ng magdulot ng sugat. Sa kabilang banda, si Leon naman ay tahimik sa kanyang silid. Pinagmamasa ng sarili sa salamin. Sa isip niya, bakit pa kailangan kong lumayo? Pero alam din niya ang sagot. Dahil kung hindi siya lalayo ngayon, baka tuluyan na siyang lamunin ng damdaming alam niya hindi niya dapat maramdaman. At sa bawat araw na lumilipas, habang unti-unting nasasanay silang pareho sa katahimikan, ang distansyang iyon ay lalong lumalalim. Tulad ng sugat na hindi humihilom, ngunit hindi rin matanggal. Tahimik si Ika habang nakaupo sa gilid ng kanilang bahay, tanga ng tasa ng kape na kanina pa lumabig. Day off niya ngayon, ngunit tila hindi niya maramdaman ang pahinga. Ang bigat ng dibdib niya ay parang hindi na mabunot sa tagal nitong nananatili. Ilang araw na rin siyang ganito. Matamlay, tulala, at madalas ay nagkukulong sa kwarto kapag tapos na ang trabaho. Wala na ang mga ngiti niya noon, at kahit ang ina niya ay hindi na nakatiis. Lumapit ito, may hawak na tuwalya habang nagpupunas ng kamay. Ika, malumanay nitong sabi. May problema ka ba anak? Napapansin ko parang may dinadala kang mabigat. Hindi siya sumagot agad. Pinilit niyang umiti, pero agad din iyong nabura. Nang maramdaman niyang unti-unti nang nangingilid ang luha niya, saka siya bumuntong hininga. Ma, mahina niyang simula. May gusto po akong sabihin. Umupo ang ina niya sa tabi niya, seryosong mukha. Ano yon anak? Ma, si Dr. Leon po. Napakunot ang noon ng ina. Si Dr. Leon, bakit? Anong tungkol sa kanya? Humigpit ang hawak ni Ika sa tasa. May nangyari po sa amin. Sandali lang, ngunit tila biglang huminto ang oras. Nalaglag ang tuwalya sa kamay ng ina niya at napakurap ito. Hindi agad nakapagsalita. Anong ibig mong sabihin, Ika? Hindi niya na kayang itago. Napahikbi siya habang nagpaliwanag. Hindi ko po sinasadya, ma. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari pero nung gabi nung sa party sa mansyon, nagkainuman po kasi tapos kumalma ka muna anak. Puto lang ina na nanginginig ang boses. Diyos ko, Ika. Tahimik silang dalawa. Ang tanging maririnig lamang ay mahihinang hampas ng hangin sa lumang kortina. Maya-maya, muli nagsalita ang kanyang ina. May bakasan ng kerot at pag-aalala sa tinig. Ika, hindi mo alam ang pinasok mong gulo, anak. Hindi mo dapat hinayaan yun na mangyari. Napahawak si Ika sa kanyang dibdib. Nagmamakaawa ang boses. Dahil po ba mahirap lang ako, ma? Dahil hindi ako bagay sa kanya? Umiling ang ina. Napaluha na rin. Hindi, anak. Hindi hadlang ang kahirapan sa pagmamahalan pero ang sinasabi ko, wala namang nararamdaman si Dr. Leon para sa'yo at ikit sa lahat, hindi dapat nangyari yun. Dahil matagal na ako nag-aalala para sa'yo. Dahil alam kong darating ang araw na magkakagusto ka sa anak ng ating amo at sa huli ikaw lang ang masasaktan. At dumating na nga kinatatakutan ko. Mas higit pa pala rito roon. Nabitin ang boses nito. Tila nag-aalangan sa sasabihin. Dahil ano po? Tanong ni Ika na nanginginig. Dahil si Leon ay nakataktang ikasal. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ika. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano po? Ikakasal? Kanino po? Sa anak ng isa sa mga business partners sa mga Resendes. Paliwanag ng ina. Mabigat ang tinig. Matagal nang pinag-usapan niyo ng pamilya nila. Isa iyong arranged marriage para palakasin ang koneksyon ng mga negosyo nila. Hindi nakakilo si Ika. Sa loob ng ilang segundo, parang nawalan siya ng pandinig. Lahat ng naririnig niya ay malabo.
Tanging pintig ng puso niya lang ang malinaw. Mabigat, masakit, parang sinusunog ang loob niya. Ma, mahina niyang sampit na halos hindi lumalabas sa bibig. Ibig sabihin kahit kailan, wala po talagang puwang para sa akin si Leon? Tahimik lang ang kanyang ina, pero sapat na ang katahimikang iyon para masagot ang tanong. At nang gabing iyon, magdamag na umiyak si Ika. Hindi lang dahil sa hiya o takot, kundi dahil sa una niyang natutunang aral sa pag-ibig, na hindi lahat ng damdamin, kahit gaanong kalinis, ay maaaring ipaglaban. Tahimik na ang buong paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at mahinang hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Nasa hapag si Ika at ang kanyang ina. 2 tasa ng kape at nasa pagitan nila. Ngunit tila walang ganang inumin kahit alinman sa kanila. Matapos ang lahat ng pag-aming kagabi, ramdam pa rin ni Ika ang bigat ng katotohanan. Lalo na ngayong alam niya na ang buong katotohanan tungkol kay Leon, ang lalaking minahal niya ng palihim. At ngayon ay mas lalong hindi na maaabot kailanman. Ma, mahinahon niyang simula na halos pabulong. Mahal ko po si Leon. Napatingin sa kanyang ina. Mabigat ang tingin nito. Hindi dahil sa galit, kundi sa awa. Ika, napabuntong hininga ito. Alam kong hindi mo yan ginusto. Pero anak, minsan kahit mahal natin ng isang tao, hindi ibig sabihin ay sa atin na sila. Napaiyak si Ika, hawak-hawak ang tasa. Matagal ko na po siyang gusto, ma. Noon pa, bata pa lang ako. Tinitingnan ko lang siya mula sa malayo. Pero nang nakilala ko siya ng mas malalim, mas lalo ko siyang minahal. Lumapit ang kanyang ina. Hinaplos ang buhok niya. Alam ko anak, pero kailangan mong isipin ano bang mangyayari kung ipagpapatuloy mo yan. Si Leon may pamilya siya. May nakatakda na para sa kanya. Kung patuloy ka magmamahal, ikaw lang masasaktan. At baka pati siya madamay sa gulong to. Hindi agad nakasagot si Ika. Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumutusok sa dibdib niya. Pero alam niyang totoo. Alam niyang ang pag-ibig na ito ay walang patutunguhan. Isang damdaming ipinanganak sa maling pagkakataon. Ma, mahina niyang sabi. Paano ko po aalisin yung nararamdaman ko? Hindi ko naman po sinadya. Hindi ko alam kung paano. Ngumiti ng malungkot ang kanyang ina. Walang madali riyan anak. Pero kung gusto mo makalimot, minsan, ang tanging paraan lang ay ang paglayo. Napahinto si Ika. Lumayo? Tumango ang kanyang ina. Oo, kung mananatili ka sa mansyon, araw-araw mo siya makikita. Araw-araw mo maririnig ang pangalan niya. Paano mo makakaya magpanggap na ayos ka kung bawat tingin mo sa kanya ay paalala ng sakit? Matagal siyang natahimik. Tila pinakikinggan niya ang sarili niyang puso. Ang pusong gusto pang lumaban, pero alam niyang wala nang karapatang gawin iyon. Paglaon, dahan-dahan siyang tumango. Siguro nga ma, iyon ang tama. Lilisanin ko na lang ang mansyon. Nabigla man ang kanyang ina, kita sa mga mata nito ang pag-unawa. Anak, sigurado ka ba? Wala ka bang ibang mapupuntahan? Makakaraos po ako. Malalampasan ko rin lahat ng to. Sagot ni Ika na pilit ang ngiti. Ayoko pong maging dahilan ng gulo. Ayoko pong masira ang magiging pamilya ni Leon. Nang dahil lang sa akin. Niyakap siya ng ina niya ng mahigpit. Anak, hindi madali itong desisyon mo pero ipinagmamalaki kita dahil sa kabila ng sakit, pinili mo pa rin ang tama. Huminga ng malalim si Ika. Sa isip niya, naroon pa rin sa Leon. Ang kanyang ngiti, ang paraan ng pagsasalita, at ang bawat sandali nagpaparamdam ng saya sa kanya. Ngunit alam niya kailangan niyang pakawalan iyon. Bago siya matulog ng gabing iyon, tumingin siya sa bintana ng kanilang maliit na bahay. Doon marahan niyang bumulong sa hangin. Salamat Leon. Sa mga sandaling pinaniwala mo ako, maaari ako mahalin ng isang tulad mo, kahit sa panaginip lang. At kinabukasan sa pagsikat ng araw,
iyon na rin ang magiging simula ng bagong kabanata ng buhay ni Ika. Mabilis sa mga araw na lumipas mula nang umalis si Ika sa Resendez Mansion. Ang mga dati puno ng tawanan at sigla sa tuwing naroon siya ay tila naglaho. Ang mga bulaklak na siya mismo nag-aayos ay unti-unti nang nalanta. At kahit ang mga simpleng gawain ay tila may kulang. Hindi maipaliwanag ni Leon kung bakit ganoon na lang katahimikan ang paligid. Wala na ang boses sa palaging bumabati sa kanya tuwing umaga. Wala nang ngiting nagiging dahilan ng maayos niyang araw. Pilit niyang iniiwasang isipin pero bawat sulok ng mansyon ay parang paalala ni Ika. Sa kusina, sa hardin, maging sa hallway kung saan una silang nagkatinginan ng matagal. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nakatiis. Hindi niya na kaya manatiling walang ginagawa. Kaya't isang hapon, kinausap niya ang ina ni Ika. Ano bang nais mong itanong, iho? Tanong nito sa kanya. Gusto ko lang ho sanang malaman kung nasan ho si Ika. Nais ko po sana siya makausap kahit sandali lang. Saglit na natahimik ang ginang. Sa loob-loob ng ina ni Ika, alam nitong darating din ang araw na hahanapin muli ni Leon ang anak niya. Pero alam din nito kung magtatagpong muli ang dalawa, mas lalo lang mahihirapan si Ika na kalimutan ang lahat. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Umalis si Ika, Leon. Napakunot ang binata. Umalis? Saan po siya nagpunta? Tutungo siya sa ibang bansa. Nakahanap na siya ng trabaho roon. Parang may kumurot sa dibdib ni Leon. Ibang bansa? Halos pabulong niyang ulit. Hindi siya makapaniwala. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Ngumiti ng marahan ng ina ni Ika. Pilit na kalmado. Matagal niya ng pangarap yan, Sir Leon. Noon pa, sinasabi niya na gusto niya na makapagtrabaho sa labas ng bansa para sa mas malaking oportunidad. Baka nakalimutan lang niya na magpaalam sa'yo. Masyado kasi siyang abala sa paghahanda. Hindi naman agad nakasagot si Leon. Nakatitig lang siya sa lupa. Hawak-hawak ang sarili niyang palad na tila pinipigilan ng damdamin. Nakalimutan? Mahinang ulit niya na halos wala sa tono. Ganon lang. Sa mga sandaling iyon, napansin ng ginang ang lungkot sa boses ni Leon. Isang lungkot na tila hindi lang galing sa pagkakaibigan o pagkabigla. May lalim ito. May kirot na mahirap itago. Leon, mahinahon niyang sabi. Siguro ay mas mabuting hayaang makaalis na muna siya. Kailangan din niyang harapin ang bagong yugto ng buhay niya. Tumawa si Leon, pilit pinapakalma ang sarili. Opo, siguro nga. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa bahay, hindi mawala sa isip niya mga sinabi ng ginang. Nakalimutan na lang magpaalam. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang hindi man lang siya piniling sabihin ni Ika bago ito umalis? O ang katotohanang baka nga talaga ay wala lang sa kanyang lahat ng nangyari sa pagitan nila. At mula noon kahit na anong gawin niya, hindi na muling nawala sa isip ni Leon ang tanong na paulit-ulit bumabalik sa kanya. Mahalaga ba talaga ako kay Ika? O isa lang akong pahinang tinapos niya nang walang babala? Tahimik ang umaga sa probinsya ng ama ni Ika, malayo sa ingay ng lungsod at sa magarang mundo ng Resendez Mansion. Dito sa bahay ng kaniyang tita, bawat araw ay mabagal ngunit payapa. At sa bawat paghinga niya, sinusubukan niyang kalimutan ang mga alaala ni Leon. Ngunit minsan, kahit gaano pang kalayo, hindi mo rin kayang takasan ang kirot ng nakaraan. Isang hapon, dumating ang tawag mula sa kanyang ina. Tahimik silang nag-usap sa kabilang linya at doon ay nalaman ni Ika na hinanap pala siya ni Leon. Anak, wika niyang ina sa kabilang linya. Nilapitan at kinausap ako kanina ni Leon. Tinanong niya ako kung nasaan ka. Halatang halata sa boses niya nag-aalala. Parang may kumislot sa dibdib ni Ika. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila may maliit na pag-asang sumibol sa puso niya. Talaga po? Mahina niyang tanong. Hinahanap niya ako? Oo, sagot ng ina. Pero sinabi ko sa kanya na nang ibang bansa ka na.
Wala akong choice, anak. Alam kong pag malaman niyang andito ka lang sa bansa, baka puntahan ka niya at mas lalo ka lang na mahirapan. Matagal naman na natahimik si Ika bago nakasagot. Salamat po, Nay. Alam ko po ang tamang ginawa ninyo. Ngumiti naman ang ina, bagaman may lungkot din sa tinig. Mas mabuti na to, anak. Kailangan mo munang paghilumin ng puso mo. Kaya muli, pinilit ni Ika na kalimutan ang lahat. Araw-araw ay tumutulong siya sa bahay ng kanyang tita. Nag-aalaga ng mga halaman. Nagluluto, tumutulong sa maliit na tindahan. Ngunit sa gabi, kapag siya'y mag-isa na, paulit-ulit niyang tinatanaw ang sarili. Kung talaga bang wala na akong halaga kay Leon, bakit niya pa ako hinahanap? Lumipas ang mga linggo, naging buwan, hanggang sa isang araw napansin ni Ika na tila may kakaiba sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo, madali siyang mapagod, at may mga pagkakataong bigla na lang siyang nagsusuka. Aba, Ika, puna ng kanyang tita isang umaga habang naghuhugas sila ng pinggan. Ilang araw ka nang ganyan? Baka naman may sakit ka. Umiling siya, bahagyang kinakabahan. Hindi ko po alam, tita. Siguro pagod lang ako. Ngunit napansin ng kanyang tita ang paraan ng pagkakahawak niya sa tiyan at ang tila kakaibang kislap sa mga mata nito ay nagbigay sa kanya ng kaba. Ika, mahinahon nitong sabi. Magpa-check up ka na lang kaya. Baka hindi lang simpleng pagod yan. Kinabukasan, magkasama silang nagpunta sa klinika. Tahimik si Ika habang hinihintay ang resulta. Kinutuban ito pero ayaw isipin ang mga posibilidad. Habang hinihintay niya ang doktor, paulit-ulit niyang iniisip si Leon. Ang huling gabing magkasama sila. Ang halik, ang yakap, at kung paanong pagkatapos noon ay tila naglaho na ang lahat. Pagbalik ng doktor, dala na nito ang isang papel at isang banayad ng ngiti. Miss Ika, mahinahong wika nito. Wala kang sakit. Pero may magandang balita ako. Ikaw ay nagdadalang tao. Namutla si Ika. Nanigas ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Po? Halos hindi niya maibuka ang bibig. Buntis po ako? Tumango ang doktor. May lambing sa tinig. Oo. Base sa pagsusuri, nasa 5 linggo na ang pagbubuntis mo. Hindi na nakasagot si Ika. Pakiramdam niya ay tumigil ang mundo. Ang tinig ng doktor ay nagiging mahina. Ang paligid ay parang umiikot hanggang sa maramdaman niyang marahang hinawakan siya ng kanyang tita sa balikat. Ika, bulong ng kanyang tita. Magiging okay din ang lahat. Ngunit sa loob-loob ni Ika, alam niyang mula sa araw na iyon, wala na makakabalik sa dati. Ang lihim na tinatago nila ni Leon, ang isang kabing hindi nila inasahan, ay nagbunga ng isang buhay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. At habang tahimik siyang umiiyak sa dilim ng gabi, isa lang ang paulit-ulit na tanong sa isip niya. Paano ko sasabihin kay Leon na may anak na siya sa akin? Kung siya mismo, hindi na ako hinahanap. Lumipas ang mga linggo at si Ika ay patuloy na nananatili sa probinsya ng kanyang ama. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumilitaw ang katotohanang dala niya sa kanyang sinapupunan ang bunga ng isang gabing hindi nila kailanman inasahan ni Leon. Pinilit niyang maging matatag araw-araw, bumabangon. Nagtutulong siya sa bahay ng kanyang tita at pilit na ngumingiti kahit mabigat ang dibdib. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang bahagyang pagkilos sa kanyang tiyan, hindi niya maiwasang mapaluha. Anak, mahina niyang bulong habang nakatingin sa langit. Patawarin mo ako kung hindi ko pa alam kung paano kitang palakihin. Pero pangako, hindi kita pababayaan. Ayaw niyang malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanyang kalagayan, lalo na't maliit lang ang baryo. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang kanyang magulang at ang pamilya ng tita niya, na kapwa piniling huwag sabihin kahit kanino. Alam ni Ika na sa oras na kumalat ito, hindi lang siya mapapahamak, kundi pati na rin ang pangalan ni Leon, na anak ng mayamang pamilya na nagbigay sa kanila ng kabuhayan. Kaya't sa bawat tawag ng kanyang ana, iisa lang ang bili nito. Mag-ingat ka, anak.
At kung kaya mong itago pa sandali, gawin mo. Hindi pa ito ang tamang panahon. Samantala, sa kabilang dako naman ng Maynila, si Leon naman ay tila hindi mapalagay. Makailang ulit niya nang sinubukang ibaling ang isip sa trabaho. Ngunit sa bawat oras sa mag-isa siya, bumabalik sa alaala niya ang mga ngiti ni Ika. Ang inosente nitong tawa, ang paraan ng pagtiting nito sa kanya, at ang huling gabing magkasama sila. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing naiisip niya ito, may kung anong kirot na bumabalot sa dibdib niya. Bakit hindi ko siya makalimutan? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Dapat ay tapos na yun. Dapat ay wala na siyang nararamdaman. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang siyang naguguluhan. May mga gabing hindi siya makatulog at sa gitna ng katahimikan ay tila naririnig niya pa rin ang tinig ni Ika. Ang mga simpleng salitang minsan ay nagbibigay ng aliwalas sa magulong mundo niya. Leon, huwag mong kalimutang magpahinga. Isang simpleng paalala pero ngayon ay tila kumakaba ang puso niya sa tuwing maaalala ito. Minsan tinanong siya ng kanyang ina habang kumakain sila ng almusal. Anak, napansin ko madalas kang tahimik nitong mga araw. May problema ba? Umiling siya at pinilit ng umiti. Wala naman po, ma. Pagod lang siguro. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya hindi lang pagod ang dahilan. May kulang. May nawawala. At sa bawat araw na hindi niya nakikita si Ika, mas lalo niyang nararamdaman iyon. Samantala sa probinsya, habang pinagmamasdan ni Ika ang paglubog ng araw, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Anak, mahina niyang sabi. Kung sakaling tanungin mo balang araw kung nasaan ang papa mo, sana maintindihan mo hindi ko siya sinisisi. Hindi niya alam. At sa malayong lungsod, sa parehong sandali, si Leon ay nakatingin din sa parehong papalubog na araw mula sa bintana ng kanyang kondo. Hindi niya alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya o kung bakit may luha siyang pinunasan agad bago pa ito tuluyang tumulo. Dalawang pusong pinaglayo ng pangyayari, ngunit parehong nakakulong sa alaala ng isa't isa. Hindi alam kung darating pa ba ang tamang panahon para muling magtagpo. Lumipas ang halos 9 na buwan mula nang umalis si Ika sa Maynila. Sa panahong iyon, unti-unti niyang tinanggap ang bagong yugto ng kanyang buhay, ang pagiging ina. Hindi niya man ginusto ang lahat ng nangyari, natutunan niyang mahalin ang bawat tibok sa kanyang sinapupunan, bawat pagkilos, bawat hinga ng buhay na unti-unting lumalago sa loob niya. Ngunit isang araw, habang abala siya sa paghahanda ng mga gamit ng bata, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag iyon mula sa kanyang ina. Agad siyang kinabahan. At pagkarinig pa lamang ng tinig nito, ramdam na agad niya ang tensyon. Anak, isinugod ang tatay mo sa ospital. Halos mabitawan ni Ika ang hawak na baso ng gatas. Po, ano po nangyari kay Papa? Sumakit daw ang dibdib niya, anak. Pero huwag kang mag-alala. Maayos naman na raw ang kalagayan niya ngayon. Pero baka gusto mo munang bumalik dito kahit sandali lang. Wala nang pag-aalanlangan si Ika. Kinabukasan, bumiyahe siya pabalik sa Maynila. Habang nasa loob ng bus, pilit niyang tinatakpan ng malaking shawl ang kanyang katawan upang hindi gaanong halata ang kanyang lumolobong tiyan. Pagdating sa ospital, agad siya nagtungo sa kwarto ng kanyang ama. Nang makita siya nito, agad itong napangiti. Bagaman bakas pa rin sa mukha ang panghihina. Anak, bakit ka pa ba nag-abala? Maayos naman ako. Mahina nitong sabi habang pinipisil ang kamay niya. Papa naman, napapaiyak na si Ika. Hindi ko naman po kayang hindi pumunta. Naaalala ko po kasi nung bata pa ako, palagi niyo akong binubuhat kapag nagkakasakit ako, diba? Ngayon ako naman po magbabantay. Ngumiti naman ang kanyang ama. Marahan ngunit puno ng lambing. Salamat anak. Pero kailangan mo rin mag-ingat. Hindi mo dapat ipilit ang sarili mo lalo na't malapit na. Alam ni Ika kung anong tinutukoy ng ama, kaya tumango na lamang siya. Ngunit bago pa sila magpatuloy ng pag-uusap, biglang kumatok ang isang nurse. Sir, nandito na po si Doc Leon, papasok na po siya. Para bang biglang nawala ang dugo sa mukha ni Ika. Sino raw?
Si Doc Leon, anak. Halos hindi makahinga si Ika. Sa ilang sandali, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Si Leon mismo. Anak, baka mabigla ka kapag nakita ka niya. Baka mas mabuting umalis ka na muna. Ngunit tumanggi si Ika. Hindi po pa, magtatago na lang po ako. Agad niyang tinungo ang banyo sa loob ng silid. Kakasara pa lang niya ng pinto nang marinig niyang pagbukas ng pinto sa labas at ang pamilyar na tinig na noon ay tila musika sa kanyang pandinig. Magandang araw po, Mang Ernesto. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Hindi nagkamali ang kanyang tenga. Si Leon nga iyon. Ang tinig na ilang buwan niya nang pinilit kalimutan, ngunit hindi kailanman nawala sa puso niya. Ayos na ako, Doc. Sabi naman ng kanyang ama. Salamat sa pag-aalala. Ikaw nga ang dapat na mag-ingat, mukhang lagi kang puyat. Narinig ni Ika ang mahinang tawa ni Leon. Trabaho lang po, Mang Ernesto. Alam niyo naman, sanay na ako sa puyat. Sumilip si Ika ng bahagya sa maliit na siwang ng pinto. At sa sandaling iyon, halos bumalik lahat ng mga alaala. Ang mga ngiti nito, ang mga kabaitan, ang paraan ng pagtitig na minsan ay nakapagpatibok ng kanyang puso. Ngayon ay nakasuot ito ng puting coat, matikas pa rin, marangal. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ramdam ni Ika ang bigat na bumabalot sa dibdib niya. Andito siya, sa wakas. Pero hindi ko siya pwedeng lapitan. Marahan niyang pinunasan ng luha bago ito tuluyang bumagsak. Sa labas narinig niya pa rin ang pag-uusap nila. Magaan, may halakak pa nga. Ngunit para kay Ika, bawat tunog ng boses ni Leon ay parang isang paalala ng nakaraan na pilit niya nang nililibing. Habang tinitingnan niya ito mula sa maliit na siwang ng pinto, mahigpit niyang hinawakan ng tiyan niya at mahina niyang ibinulong. Anak, siya ang iyong ama. At doon, tahimik siyang lumuha. Habang ang lalaking minamahal niya ay minsan niyang tinawag sa isip bilang langit, ay naroroon lang sa kabilang panig ng pintuan. Hindi man lang alam na nasa isang silid lang silang muli. Tahimik na ang buong ospital dahil malalim na rin ang gabi. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nabasag ng sigaw ng isang nurse. Doc, emergency! Halos pasigaw na tawag ng isang nurse sa dali-daling lumapit sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Leon. May pasyente po sa labor room, critical. Kailangan pong i-undergo ng CS. Hindi po makontak si Doc Rivera, kayo na lang po ang available ngayon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Leon. Mabilis siya nagpalit ng gloves, nagmask, at agad na pumasok sa operating room. Nakasanayan niya na ang ganito mga sitwasyon. Ang adrenaline, ang focus, ang kabog ng dibdib sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero sa sandaling iyon, hindi niya alam na higit pa sa profesional na tungkulin ang hihintayin sa kanya sa loob. Pagpasok niya, bumungad ang pamilyar na mukha ng pasyente. Maputla, pawisan, at hirap na hirap sa sakit. Si Ika. Nanlaki ang mga mata ni Leon. Parang huminto ang pag-inog ng mundo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. At para bang hindi siya makahinga sa bigat ng sandaling iyon. Doc, ready na po ang pasyente. Sigaw ng nurse. Walang kamalay-malay sa alo ng emosyon na gumugulong sa dibdib ni Leon. Hindi siya nakapagsalita. Tiningnan niya si Ika, ang babaeng pilit niyang kinalimutan, ngunit gabi-gabi niyang inaalala. Ang babaeng bigla na lang nawala at ngayon ay nasa harap niya, nanganganak. Mabilis siyang nilabanan ng pagkabigla. Kailangan niyang kumilos. Siya ang doktor, buhay ng ina at bata ang nakataya. Scalpel. Malamig ngunit nanginginig niyang utos. Habang tumatakbo ang operasyon, ramdam niya ang pag-igting ng dibdib niya sa bawat tibok ng puso ni Ika. Sa bawat sigaw ng sakit na pinipigilan nito ang ilabas. At nang marinig ang unang iyak ng sagol, parang biglang bumigat ang mundo. Isang batang lalaki. Malusog at hindi niya maalis ang titig dito. May kung anong pakiramdam ng koneksyon sa puso niya. Parang may tali. Hindi niya alam kung bakit. Pero ramdam niya ito. Nang matapos ang operasyon, lumabas muna si Leon. Nanginginig pa rin ang mga daliri. Nilapitan siya ng ina ni Ika na may luha sa mga mata. Salamat, Doc.
Kung hindi dahil sa inyo baka. Umiling siya. Ginawa ko lang ang tungkulin ko, ma'am. Pero hindi niya naman mapigilang itanong. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na bumalik na pala si Ika? At nabuntis siya? Nagkatinginan ng mga magulang ni Ika. Saglit na katahimikan. Mas makakabuting hayaan mo munang si Ika ang magpaliwanag sa'yo, iho. Sagot ng ina nito na mahinahon ngunit mabigat. Tumango na lamang si Leon, ngunit hindi maitago ang kalituhan sa kanyang mukha. Habang tinitingnan niya sa loob ng silid si Ika, maputla, ngunit payapang natutulog, may sanggol na nakayakap sa tabi, ramdam niyang may kailangang mabigyang linaw. At sa lalim ng gabi, habang nakaupo siya sa hallway ng ospital, ang tanong na paulit-ulit sa isip niya ay, bakit parang ako rin ang ama? Mabigat ang talukap ni Ika. Parang may alon sa ingay ng paligid, mahinang ugong ng makina. Mabagal na tiktak ng orasan at halimuyak ng antiseptic na nagpahiwatig na nasa ospital pa rin siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang unang sumalubong sa kanya ay ang malamlam na ilaw ng silid at ang mahina ngunit buhay na iyak ng sanggol. Ilang segundo bago tuluyang sumingkit ang kanyang noo. Baby, mahina niyang bulong na halos hindi marinig. Sinubukan niyang igalaw ang kamay pero may kirot sa kanyang tagiliran. Naroon sa tabi ng kama ang kanyang ina. Nakaupo, ngunit hindi may ngiting puno ng ginhawa. Gising ka na, anak. Mahina nitong sabi habang nilalapit sa kanyang sanggol. Siya ang anak mo. Ligtas ka na. Parang huminto ang oras. Tinitigan ni Ika ang maliit na nilalang na inilapit sa kanya. Maliit na ang mga daliri, mapulang pisngi at ang munting paghinga na parang musika sa kanyang pandinig. Mabuti na lang at hindi ko kayo napahamak ng anak mo, Ika. Anak, kung hindi dahil kay Doc Leon, natigilan siya. Baka kung ano nang nangyari sa inyo ng anak mo. Nanlamig si Ika. Si Leon? Tumango ang kanyang ama at may halong pasasalamat sa tinig nito. Oo, siya ang sumalang sa operasyon mo. Ang Diyos talagang gumawa ng paraan. Sa dami ng doktor na pwedeng tawagin, siya pang nandito noong kailangan ka naming isugot. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Ika. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam ang bilis ang tibok ng puso. Si Leon. Bulong niya na halos hindi siya makapaniwala. Parang mali niyang naramdaman ang bawat alaala. Ang gabi ng pagkakamali, ang mga araw ng pag-iwas at ang mga gabing pinili niyang umiwas para lang makalimot. At ngayon, siya pa rin ang dahilan kung bakit siya buhay. Ma, mahina niyang sabi na nanginginig ang boses. Alam ba niya? Tahimik ang ina. Tumingin ito sa kanya. Halatang may gustong sabihin pero piniling pigilan. Hindi pa, anak. Marami siyang naging tanong ngunit ang sabi namin ay mas mabuti na kayo na lang mag-usap. Napalunok si Ika. Pinigil ang pagluha. Ayaw niyang makita ni Leon. Ayaw niyang malaman nitong ito ang ama ng batang nasa tabi niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan na ang lalaking pilit niyang kinalimutan ay siya ring nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit sa labas ng silid, hindi niya alam na naroon si Leon. Tahimik ito nakatayo sa likod ng pinto, hawak ang folder ng medical chart niya. Nakikinig sa mahinang pag-uusap sa loob. At nang marinig niya ang tinig ni Ika, mahina ngunit puno ng pangamba, parang may kung anong kerot na humaplos sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang pumasok o lumayo. Ngayon, mas malinaw na sa kanya kaysa dati. Ang damdaming pilit niyang inilibing ay buhay pa pala. Hinayaan sila ng magulang ni Ika na makapag-usap. Iniwan sila nito sa silid dahil alam nila na kailangan nila ng privacy. Habang si Leon ay seryosong-seryoso ang mukha, si Ika naman ay hindi makatingin ng straight dito. Sabihin mo sa akin, Ika. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Anak ko ba siya? Nanlamig si Ika. Pinilit niyang gustong umiwas ang tingin. Pero wala siyang lakas para magsinungaling. Oo, mahina niyang sagot na halos pabulong. Anak mo siya, Leon. Parang huminto naman ang mundo para kay Leon. Bakit
Bakit mo itinago sa akin? Tanong nito. Bakit ka lumayo? Bakit mo pinili na mag-isa sa halip na sabihin sa akin na nagbunga ang nangyari sa atin? Pinilit ni Ika nang umiti. Ngunit ang mga luha niya ay kusa nang tumulo. Dahil ayoko nang manggulo. Alam ko may nakalaan ng plano para sa'yo. Alam kong ikakasal ka na sa babaeng pinili ng mga magulang mo. At ayoko masira yon. Ayoko masira ka. Plano? Ika, alam mo bang hindi ko kailanman tinanggap yon? Anong ibig mo sabihin? Ang arranged marriage na sinasabi mo, oo, totoo yon. Planano ng mga magulang ko para palakasin ang negosyo, pero Ika, I never agreed. Wala akong sinabing oo. At hanggang ngayon, hindi naman nila ako pinilit. Nanahimik si Ika, tulala. Ang buong panahong yon, ang paglayo, ang pagdurusa, ang lahat ng gabi ng pag-iyak ay base na lamang sa isang maling akala. Leon, mahina niyang sambit. Patawad. Akala ko kasi. Shhh! Pinutol siya nito. Marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pareho tayo nasaktan, Ika. Pareho tayo natakot. Sandaling katahimikan. Ang mga mata ni Leon ay puno ng lungkot. Ngunit may ningning ng katotohanan at pag-ibig na noon pa niya gustong sabihin. Tell me honestly, Ika. Mahinahon itong tanong. May nararamdaman ka rin ba para sa akin? Ang nangyari sa atin ng gabing yan, hindi lang yan baliwala para sa'yo, hindi ba? Hindi lang yan pagkakamali, tama ba? Hindi siya agad nakasagot. Tumigil ang kanyang tingin sa sahig at sa loob ng ilang segundo ay tanging tibok ng puso lamang ang maririnig. At sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. Oo, matagal na. Matagal na ako may nararamdaman. Napangiti si Leon. Mapait, ngunit totoo. You should have stayed, Ika. Hindi ka sana umalis. Baka napakasalan kita bago pa man isilang ang anak natin. Natigilan siya. Halos hindi siya makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Leon ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan. I'm saying I love you, Ika. Mahal kita noon pa man. At kahit wala ka ng 9 na buwan, kahit araw-araw akong pilitin kalimutan ka, hindi ko nagawa. I kept thinking of you. About us. Napaiyak si Ika. Hindi niya alam kung dahil ba sa saya o panghihinayang. Ngunit ramdam niyang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Leon. Lumapit si Leon at parahang hinaplos ang kanyang pisngi. Everything was just a misunderstanding. Sabi nito, kung nakapag-usap lang tayo noon, hindi sana tayo nagkahiwalay ng ganitong katagal. At sa gitna ng katahimikan, tanging iyak ng kanilang anak sa kabilang silid ang pumuno sa hangin. Parang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, ay may isa silang dahilan para magsimulang muli. Ang umagang iyon ay tila ba may ibang liwanag. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng mga luha, pangamba at pagtatago, si Ika ay nakaramdam ng kakaibang katahimikan. Katabi niya sa silid ang anak nila ni Leon, mahimbing na natutulog, at sa tabi ng kama, naroon din si Leon, tahimik na pinagmamasa ng munting nilalang na bunga ng kanilang pagmamahalan. Nakatitig lamang si Leon sa anak nila, tila ayaw alisin ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, ng saya at ng panata. Hindi ko akalain. Mahina niyang sabi na halos pabulong, na makikita ako ang sarili ko sa ganitong paraan bilang ama. Lumingon si Leon sa kanya at marahang lumapit. Wala na akong balak pang hayaan na mawala kayo sa akin. Hindi na. Hinawakan niyang kamay ni Ika na parang takot itong muli na lang nagmaglaho. Maninindigan ako, Ika. Hindi lamang bilang ama, kundi bilang taong nagmamahal sa'yo. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw na pinakilala ni Leon si Ika at ang kanilang anak sa kanyang mga magulang. Kinakabahan si Ika. Nanginginig pa nga ang kanyang mga kamay, ngunit kasama niya naman si Leon at iyon lamang ang lakas na kailangan niya. Pagpasok nila sa malawak na sala ng Resendez Mansion, sinalubong sila ng ama't ina ni Leon. Hindi niya inasahan ang mga ngiting iyon.
mga ngiting puno ng pagtanggap at hindi ng panghuhusga. "Anak," sabi ng ginang sabay lapit kay Ika. "Walang dahilan para mag-alala ka. Nalaman na namin ang lahat at gusto naming malaman mo. Buong suporta kami sa inyo ni Leon." Napahagulgol si Ika sabay yumuko bilang paggalang. "Pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang itago." Ngunit agad siyang pinigilan ng ginang. "Wala kang kailangang ipaliwanag at ihingi ng tawad sa amin, Iha. Wala ring magaganap na arranged marriage. Matagal na namin binawi iyon dahil gusto naming masunod ang puso ng anak namin." Napatingin si Leon sa kanyang mga magulang. Halatang nabunutan ng tinik. "Salamat po, Ma. Pa, hindi niyo alam kung gaano ko po itong pinahahalagahan." Ngumiti ang ama niya. Marahang tumango. "Anak, ang totoo niyan masaya kami para sa inyo. Kung saan ka masaya, doon din kami masaya. Lahat ng ito ay para sa pamilya. Ngayon may sarili ka na ring pamilya. Alagaan mo sila." At doon tuluyan ang napayakap si Leon kay Ika. Mahigpit at puno ng pagmamahal. Ramdam nilang pareho na sa wakas, natapos na ang mahabang panahong puno ng takot at pagdududa. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang bumuo sila ng bagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Madalas silang dalhin ng anak nila sa hardin ng mansyon kung saan unang namunga ang lihim nilang pag-ibig noon. Ngunit ngayon, wala nang lihim, wala nang takot. Tanging pagmamahal at pangako na lamang. Habang pinagmamasa nila ang paglubog ng araw, marahang sinabi ni Leon, "Ito na siguro yung tinatawag nilang tamang panahon." Ngumiti si Ika at nakasandal sa kanya. "Matagal lang tayong inikot ng tadhana, pero dinala pa rin tayo sa isa't isa." At sa sandaling iyon, sa ilalim ng langit na kulay gintong kahel, sabay silang natawa, sabay ding napaluha. Sapagkat alam na lang, matapos ang lahat ng sugat, paglayo at pagkatakot, ang kanilang pag-ibig ay tuluyan ng nagwagi. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.